This is Jenny B. Aninion, your sales consultant dito sa Mitsubishi Jose Abad Santos, Manila. And welcome back again to my YouTube channel. For today's video, hindi muna tayo magka-car review mga ka-wheels and deals. Pag-uusapan natin ngayon is paano nga ba magpa-approve ng car loan at ano nga ba yung mabilis na paraan para ma-approve ng car loan. Kung gusto mong kumuha ng brand new na Mitsubishi units, just keep on watching. Marami sa inyong nagtatanong, paano nga ba mag-apply ng car loan or paano nga ba mag-approve ng mabilis sa car loan? Bale, ano nga ba yung mga kailangan nating i-provide na requirements para makakuha ng sasakyan? Lahat yan pag-uusapan natin dito sa video na ito. Bale, i-explain ko sa inyo yung tatlong modes of payment natin dito sa Mitsubishi. The first one is the cash transaction. Pangalawa is the bank purchase order or bank PO. Pangatlo is yung in-house financing. Kapag sinabi natin cash transaction, kakailanganin lang natin is 2 government valid issued IDs. Samahan na rin natin ang latest proof of billing, down payment. Once na may na-allocate na unit kay client, anytime pwede na nating i-release ang sasakyan ni kliyente. Pangalawa naman is yung bank purchase order or bank PO. For this transaction, nagdadirect mismo si client sa bangko para mag-apply ng car loan. Or minsan naman, si bangko mismo ang nag-aalok kay depositor, kay client para mag-apply ng car loan. Bale, yung bangko na rin nila mismo ang magpa-process ng loan from bank. Sa kanila na rin manggagaling yung computation ng magiging down payment ni client and monthly amortization. After that, maghahanap naman yung bangko ng dealer para makakuha ng available unit kay client at discounting. After that, kapag na-process na ang lahat, okay na, settled na, pwede nang i-release ang unit ni client. Pwede nang ilabas yung sasakyan. Pangatlo naman is yung in-house financing. For this transaction, magda-direct naman si client dito sa dealer namin para mag-apply ng car loan. Kami na ang magpa-process ng application as sales consultant para sa mga kakailanganin. Kami na ang bahalang mag-process ng application requirements ni client para sa bank approval. Kailangan lang natin is, as client, is maging alerto lang tayo at i-entertain lang natin ang tawag ng mga bangko para mas mabilis ang transaction. Once naman na-approve na si client ng bangko, kakailanganin lang natin is mag-down payment para ma-allocate ng unit. And then once na meron na tayong unit na naka-ready, anytime pwede na nating ilabas ang sasakyan ni kliyente. Dito na rin tayo sa dealer namin, magpipirmahan ng mga docs and dito na rin kayo magbabayad ng balance para sa kabuuan ng down payment ng sasakyan natin. And don't worry mga ka-wheels and deals. After ng transaction natin na ma-release na yung sasakyan ni client, kami na rin ang bahalang mag-follow up sa inyo para sa ORCR, plaka, at sa mga insurance policy. After sales, forever mong maaasahan. Teka lang, question, ano-ano nga ba yung mga requirements na kailangan ni kliyente para mag-apply ng car loan at para makapagpa-approve ng car loan? Pag-uusapan din natin yan, tatalakayin din natin yan dito sa video na ito. So, manood lang po kayo. Para naman sa mga gustong kumuha ng sasakyan or gustong mag-apply ng sasakyan, meron din tayong tatlong uri o 3 types of client na tinatawag. Which is first, depende sa source of income ni client. First is the OFW. Yes, pwede pong mag-apply ang OFW. The second is the employed. The third is
the business owner or self-employed. For the OFW clients, kakailanganin lang natin dyan is, of course, the two government valid issued IDs, 3 latest months na remittances kung kanino siya nagpapadala dito sa Pinas, latest or previous contract, and then 3 months bank statement as supporting docs. Para naman sa mga employed clients, kakailanganin lang natin is 2 government valid issued IDs, 3 months latest na payslip or 3 months bank statement, Certificate of Employment or COE, and ITR. Pwede ka na mag-apply ng car loan. And by the way, mga ka-wheels and deals, gusto ko lang din i-discuss sa inyo or sabihin sa inyo na lahat ng mga documents na pinapasa nyo dito sa amin, sa dealer namin, is safe na safe. Lahat po yan is wala po kayong dapat ipagkaalala. Kailangan din po pala natin mag-provide ng co-maker o co-borrower para mag-act as guarantor or reference ng inyong para po sa inyong mga applicant. Bale, para naman sa ating magiging co-maker o co-borrower, kung ang source of income nila is employed, OFW, or business owner, same lang naman ang mga requirements ang kailangan nilang i-provide. For business owner or self-employed clients, kakailanganin lang natin is 2 government valid issued ID as well, latest na 3 months latest na bank statement, 3 months latest na bank statement, or kung meron kayong passbook na 3 months latest, i-provide din natin as supporting docs. For me as sales consultant, para sa mga business owner, hinihingan ko sila ng mga proof of transaction like nung mga inventory, and then yung mga hinihingan ko rin sila ng mga photos or pictures ng kanilang negosyo as proof na ongoing or maganda yung flow ng business ni self-employed or ni business owner. Sana may natutunan po kayo ngayon sa araw na ito sa video kong ito kung paano nga ba mag-apply ng car loan or ano nga ba yung mabilis na paraan para ma-approve ng car loan. Maraming salamat po. Thank you guys for watching. Sana po, hope you like it at sana ma-subscribe nyo ako, like and subscribe dito po sa aking YouTube channel. Wheels and Deals. Bye!